Hello mga kawika, kumusta po? Ilang linggo din tayong walang bagong video. And let me take this opportunity para agad-agad ma-update kayo regarding sa curriculum guide ng Filipino Mabisang Komunikasyon. And recently na video natin yung part 9 ang effective communication. So katulad nga po ng sinabi natin sa mga naunang video, as one core subject po ang effective communication at mabisang komunikasyon. Patuloy ang ginagawang pagsasanay, pagsasaayos ng curriculum, pagbuo ng learning resources, at ipasisilip ko po ngayon ang updated. Meron po tayong updated curriculum guide at ito pong video na ito ay para sa updated curriculum guide ng mabisang komunikasyon. So isa pong mapapansin natin, pareho talaga ang curriculum guide ng effective communication at mabisang komunikasyon. Isinalin lamang po ito definitely sa Pilipino. Marami po tayong mga komentong naririnig dito pero currently ito po ang disenyo ng pilot implementation. Samahan niyo ako ngayon na silipin natin ang updated curriculum guide ng mabisang komunikasyon. At ang nakita po nating pagkakaiba, idinagdag nila ang mga mungkahing sitwasyong komunikatibo. Sibilipin po natin ang inaasahan sa pagtatapos ng kurso sa mabisang komunikasyon. So, 4 po ito sa pagtatapos ng kurso, mga mag-aaral ay inaasahang una, nagagamit ng mabisa ang mga estratehiyang komunikatibo kasama na ang malay na pagpili ng gagamiting wika at tono ayon sa konteksto. So, ano po inaasahan dito pagkatapos ng baitang 11? Ang ating learners ay alam na o nakagagamit na ng tamang paraan ng pakikipag-usap, malinaw, maayos, at naipahahayag na ng maayos ang mensaheng nais nilang iparating sa kausap. Alam na ng ating learners gamitin ang tamang tono, pagiging magalang, kailan ba kaswal o kailan ba dapat seryoso o kailan ba dapat mapagbiro o depende sa kausap. Siyempre, lugar at sitwasyon o layo ng komunikasyon. So, papasok po dito ang formal at di formal na paggamit ng wika. Ganito rin ang tinuturo natin dati pa sa ating komunikasyon sa akademikong Filipino. Okay, next po, letter B, nakikilahok sa mas malawak na sitwasyong komunikatibo ng may tiwala sa sarili at tiyak na layunin. So, iniasahan po na confident na ang ating learners sa paglahok halimbawa sa iba't ibang uri ng talakayan, presentations, at iba pang diskurso. Sumasabak na sila hindi lamang sa classroom. Halimbawa nito, nakasasali na sila sa mga debate, lumalahok sila sa debate, confident silang nakapagsasalita ng maayos kahit sa presentations ng kanilang pananaliksik. And letter C, nagagamit ng responsable ang iba't ibang kasangkapan at platapormang digital upang mapabuti ang pagpapahayag ng interaksyon. So nakagagamit ng ating mag-aaral ng iba't ibang digital tools, maaaring Messenger, Viber, Canva, PowerPoint, Facebook, Instagram, TikTok, Google Docs at Google Classroom, etc. So alam naman natin, kabisado na nga ito ng ating mga learners. But ang pinakamahalaga, alam nilang gamitin ang mga digital tools na ito at naintindihan nila ang kaakibat na responsibilidad o etika sa kapaggamit ng mga ito. Next na pagninilayan ang paglago nila bilang mga tagapagpahayag na gumagamit ng feedback upang mapabuti ang sarili at makapaghanda sa mga pangangailangang komunikatibo sa hinaharap. So bilang mga mahusay na tagapagsalita, mahusay na tagapakinig o manunulat at tagatanggap ng mensahe, ang ating learners open sila sa feedback. So, nagagamit nila ito sa lalo pang pagpapaunlad ng kanilang kakayahang pangkomunikatibo. Alam nila
na magiging kapaki-pakinabang ang kakayahan na ito sa kanilang pagharap in the future, sa mga job interviews, sa pag-apply nila sa trabaho, o magagamit nila sa iba't ibang digital o multimodal na presentasyon ang kanilang mga kakayahan na ito. So, pangunahing asignatura, itinalagang oras, 2 oras bawat linggo, kabuuan 80 oras sa loob ng 1 taon, at narito pa rin po ang mga bahagi ng ating curriculum guide, pamantayang pangnilalaman, pamantayan sa pagganap, at ito nga po ang idinagdag, mga mungkahing sitwasyong komunikatibo, at of course, yung ating mga kasanayang pagkatuto. So, silipin po natin ano ang topic natin sa unang markahan. So, mabisang komunikasyon sa kontekstong personal at interpersonal. Sa nauna pong version, ito po ay mabisang komunikasyon sa personal at panlipunang konteksto. Pero hindi ko na po babanggitin yung mga pagbabago para po maiwasan na po natin ang pagkalito. Diretso na po tayo sa updated, sa bagong tawag, sa bagong topic ng bawat markahan. Para sa ikalawang markahan ng ating pong paksa, mabisang komunikasyon sa kontekstong sosyal at kultural. Sa ikatlong markahan, mabisang komunikasyon sa kontekstong akademiko at pampagsasanay, at para sa ikaapat na markahan, komunikasyon sa kontekstong profesional at pantrabaho. Para sa pamantayang pangnilalaman, unang markahan na ipamamalas ng mga mag-aaral ang mabisang komunikasyon sa personal at interpersonal na konteksto sa inyong pasalita, pasulat at multimodal. Nauunawaan, pangalawa, nauunawaan nilang ang mga padron ng interaksyon ay naiaangkop at kolaboratibo, at sunod ang pagkakaroon ng tiwala, emosyonal na pagtugon at pag-unawa sa konteksto ay nagpapalalim ng makabuluhang ugnayan at pakikipagpalagayang loob sa malalim na pag-unawa sa pinanggalingan ng kausap. At dumako na po tayo sa pamantayan sa pagganap. Una, nagagampanan ng mga mag-aaral ang mga tiyak na papel sa mga kontrolado at di-kontroladong personal at interpersonal na sitwasyong komunikatibo. Sunod, nakalalahok sa komunikasyong intrapersonal gaya ng pagtatakda ng layunin, pagninilay at pagsasulat ng tala-arawan. Sunod, nakikibahagi sa malalim na talakayan tungkol sa mga personal at interpersonal na paksa. At sunod, nakapagbibigay ng maikli at mahahabang tugon sa mga tanong kaugnay siyempre sa nilalaman at layunin ng usapan at korespondensya, at ang panghuli, nakabubuo ng iba't ibang anyo ng personal at interpersonal na korespondensya tulad ng liham, email, text message o chat at post sa social media. At ito po yung bago at ang maganda, dinagdag na po nila ang mga mungkahing sitwasyong komunikatibo. Para sa unang markahan, narito po. Una, pagpapakilala ng sarili at pagpapakilala ng ibang tao sa iba't ibang uri ng tagpuan. Formal, informal, or online o maging offline. Next, pagbibigay ng makabuluhang mensahe sa iba't ibang okasyon. Third, pagpapahayag ng saloobin o nararamdaman ng may pagsalang-alang sa damdamin ng iba. Next, pakikipag-usap ng puso sa puso. Third, pakikilahok sa mga usapang nangangailangan ng aktibong pakikinig at pagkakaroon ng empatya. Halimbawa, pakikiramay, pakikidalamhati o pagbibigay ng yolohiya at iba pa. Next, pagsulat ng personal na liham para sa magulang, kaibigan, kamag-anak at guro gamit ang email.
pagsulat ng liham pakikidalamhati, pagsulat ng liham pakikiramay, pagsulat ng journal, so travel, personal at reflection tungkol sa mga pangyayari sa buhay, pagsulat ng nagaganap o hinaing tungkol sa di magandang karanasan, pagsulat ng blatter ng pagrereklamo sa barangay o tanggapan ng pulisya tungkol sa pang-abusong nagaganap, at personal na hinaing o kaso, automatikong pagsasalaysay ng mga pangyayari, pagsulat ng mga mensahe sa text, email o pahayag na sulat kamay para sa layuning personal, pagpapahayag ng angkop ng mga damdamin at papuri, paglutas sa mga di pagkakasundo sa pamamagitan ng magalang na pagkikipag-usap, paglikha ng mga digital diary of vlog na nagpapahayag ng mga pansariling karanasan, halimbawa sa reels, blogs or vlogs, memes, video diaries at iba pa, at paggamit ng multimedia sa online conversation, mga usapang online, halimbawa voice note, GIFs, images at iba pa. Okay, dumako naman po tayo sa mga kasanayang pampagkatuto para sa unang markahan. Una, pagbibigay kahulugan sa mga tekstong pasalita, pasulat at multimodal at kung paano ito hinuhubog ng audience, layon at konteksto. So sa ilalim po nito, nandiyan ang unang kasanayan na tutukoy kung paano ginagamit ng may layunin ng wika at tono sa pagtalakay ng iba't ibang personal at interpersonal na paksa. Sunod, nahihinuha ang mga pangunahing ideya mula sa mga tekstong pasalita, pasulat at multimodal, halimbawa, na itala at aktwal na personal na interaksyon. At ang sunod po, nasusuri ang nilalaman at layunin ng personal at interpersonal na komunikasyon gaya ng pag-uusap at korespondensya. Okay, narito po ang kasunod, mabisang pakikilahok sa interaktibong komunikasyon gamit at angkop na verbal at di-verbal na mga estratehiya. At ang una po rito, nakagagamit ng angkop na wika, tono at istruktura ayon sa audience, layon at konteksto sa pagtalakay ng iba't ibang personal at interpersonal na paksa. Sunod, nakagagamit ng magagalang na pananalita at mga estratehiya sa pagpapadaloy ng usapan, halimbawa, pagpapasimula ng paksa, pagpapalit o pagkontrol ng daloy ng usapan, turn-taking, pagbibigay ng kumpirmasyon o back-channeling, pagbibigay ng tugon, at pagtatapos ng usapan. Next, nakagagamit ng angkop na di-verbal na mga estratehiya upang mapahusay ang kalidad ng komunikasyong personal at interpersonal. At dito po, pangatlo, malinaw at maayos na pagpapahayag ng mga ideya sa inyong pasalita, pasulat at multimodal para sa tiyak na layon, audience at konteksto. At ang una po dito, nakabubuo ng maayos na personal at interpersonal na komunikasyon na nagpapakita ng malinaw na layunin at pag-unawa sa audience, halimbawa pagtatanong, pagkukwento, paglalahad ng obserbasyon, pagsasalaysay ng karanasan, o pagpapahayag ng opinyon. And of course, nakalalahok sa komunikasyong intrapersonal, halimbawa po pagsulat ng tala-arawan o journal, pagbuo ng social media profile upang mapagnilayan ang mga natutuhan at karanasan, makapagtakda ng layunin, at makagawa ng online na presensya habang pinoprotektahan ang mga pribadong datos. At syempre, nakagagamit ng angkop at mabisang wika at estruktura. Ano ang halimbawa? Paggamit ng mga panandang kohesyong gramatikal sa iba't ibang layunin. At ang panghuli para sa unang markahan, pagninilay sa mga proseso ng pagbibigay kahulugan, pakikilahok at pagpapahayag sa personal at interpersonal na komunikasyon. Naipaliliwanag ang mga proseso ng pagbibigay kahulugan, pakikihalahok at pagpapahayag sa mga personal
at interpersonal na konteksto na nagpapamalas ng kamalayan sa kanilang layunin at syempre, nakasusuri ng sariling pakikilahok sa komunikasyong personal at interpersonal na may pagtukoy sa mga kalakasan at mga aspektong nangangailangan pa ng paglinang upang mapaunlad ang kakayahang komunikatibo. Okay mga kawika, ito po muna ang part 1 ng ating pagsilip sa curriculum guide, sa updated curriculum guide ng ating mabisang komunikasyon, ang Filipino sa Baitang 11. At medyo po lengthy ito, kaya para hindi po maging ganoon tayo ka-boring, naboboring na kayo ha, nakaboring ang pagtalakay, hati-hatiin po natin ito sa susunod na video. Samahan nyo ako para sa part 2 o sa ikalawang markahan ng ating curriculum guide. Maraming salamat sa pagtutok. Palambing naman po, pahit naman po ng like and subscribe button. God bless us all. See you sa another video ng ating pasilip sa Strengthened Senior High School Curriculum. Huwag po kayong magsasawa. This is somehow lengthy, but because gusto lang po nating makuha ninyo ang information for future reference. Patuloy na tumutok, patuloy na maging updated sapagkat tayo ang kawal ng karunungan at pagkatuto. Hanggang sa muli, see you in my next video. This is Teacher Lori Padayon.